past 10 a.m., sinabi sa akin ni Offie na wala na kaming supply since pagdating yung bagyo. So, tumakbo kami sa mall. And past 12, pauwi na kami. We were prevented by the guards ng SM na umalis doon sa compound because waist deep na yung baha. We waited na mag-subside sana yung baha pero hindi naman nagbago eh. Kaantay namin, inabot kami ng almost 7. Wala kaming damit, walang daddy si Angel, wala kaming tutulugan doon, magsasara yung SM, baka palabasin kami, wala kaming tutulugan. But we were able to be accommodated by a truck of Coca-Cola na mataas eh, truck na yun. So, yung waist deep sa front ng SM, nalampasan namin. However, pagdating dito sa may kanto ng Marilao, hanggang dibdib. So, we diverted to a route na sa tingin ko ay mas mababaw. So, nakarating naman kami doon, about half kilometer na lang from here, tumirik yung ng Coca-Cola. Yung pinirikan niya mga hanggang bewang ko. So, since hindi namin alam kung sabi nung driver kasi hindi na raw i-start yun eh. Kasi ilang beses niya nang tinry. Sabi niya, kinakailangan yung mga technician na yung mekaniko ayusin na to. So after the flood na yun. So it's past 7 na. So ginage ko muna yung baha. Lumusong ako hanggang bewang ko. Pinababa ko yung mga bata kasi tingin ko kaya namin para makauwi kami since half kilometer na lang naman yung lalakarin. So, habang naglalakad kami, mabilis bumanik yung baha eh. Until nung hanggang dito ko na sa dibdib ko, biglang natapat kami dun sa malakas na current ng baha. Nakahawa kami dun sa Riera. Kaya lang, since walang solid grip, so inaanod kami. So, ako yung unang inanod nung alon. Mabuti na lang sa dulo ng Fiera, nakahawak pala si Offie. Nahawakan niya ako by her right hand. Nakahawak yung isang kamay na doon sa Fiera. Pero masyadong malakas, nararamdaman ko, matatangay na rin kami. I was so nervous din. Nakasigaw na lang ako na, Diyos ko, tulungan niyo kami. Malulunod na kami. So, suddenly, a couple of meters away, may sumigaw na lalaki na sabi niya, huwag kayo magpanik, tutulungan ko kayo. So, sabi ko, tulungan mo kami, malulunod na kami. Tapos, lumapit na siya, ako yung unang hinatak niya. Kasi ako yung pinatangay na eh. Kasi dyan, hawak ko yung anak ko eh. Tinatangay kami. So, una niya akong inalis doon sa malakas na trap nung flow nung current. So, naitabi niya kami sa isang sasakyan na pwedeng hawakan. And one by one, pinuntahan niya yung mga anak ko. Binuhat niya. Binuhat niya. It is taller than the man. Kasi laki ko almost si Ace eh. Hanggang dito ko lang yung lalaki. Hanggang bibig ko lang. So, binuhat niya si Ace. Inalalayan niya para makaahon doon sa sasakyan. At tapos isa-isa, si Abby, si Alec, si Offie, hanggang maitabi niya kami lahat doon. And then, nung nandun na kami, si Offie humingi ng tulong doon sa tapat ng bahay na tulungan niyo kami, may malulunod kami. So sabi nung may-ari ng bahay, puno na kami dito. So sabi ni Offie, tulungan niyo kami, parang awa niyo na, may mga kasama kami bata. So sabi nung lalaki, ganun ba? O sige, hali kayo. Tapos bumaba sila, papunta doon sa malapit doon sa bubong ng Fiera. Kasi nasa bubong sila dumaan eh.
hinila niya isa-isa yung family ko. Hinila nila isa-isa. Hanggang makarating doon sa balcony. Nung nakaahon na kami lahat, including yung lalaki na tumulong sa amin. So yung family ko, pinapasok na ng matandang babae na nakatira doon sa bahay. Binigyan ng mga pangitaas na pamalit kasi nag-chill na lahat eh. Masyado malamig yung tubig. So ako at saka yung lalaki naiwan doon sa terrace ng bahay. So ang sabi ko lang doon sa lalaki, pitch black pa rin eh. Yung wala kasi maano. Alam ko lang may tao dyan, siya yung tumulong sa amin. Pero hindi ko makita yung mukha niya. Nakatingin siya dun sa baha. Hindi siya sa akin maharap ng face to face na ganyan. Nakatagilid lang siya. Minsan nakatalikod siya. So tinitignan niya yung baha. Sabi niya masyado mataas na yung baha. So sabi ko sa kanya, Brad, maraming salamat. Tulungan niyo kami. Kasi nalulunod na kami. Okay lang yun, sabi niya. Walang anuman. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Sa Divine Mercy. Sabi niya, may Divine Mercy dyan sa may Santa Rosa, Marilao, Bulacan. Yung shrine. Yung shrine. So, sabi ko maraming salamat at nilapitan mo kami. Paano mo kami nakita? Narinig ko lang kayo kasi humihingi kayo ng saklolo. Kaya pinuntahan ko kayo. So, ganun lang yung naging usapan namin. And after that, sabi niya, tutuloy na ako. Uuwi pa ako sa Divine. Sabi ko, magpa-pupa ka muna ng Baguio kasi masyadong malalim eh. Hanggang late ko na eh. Nag-uusap kaming dalawa, merong isa na nasa barong-barong, may marinig kang boses na, tulungan niyo kami, hanggang liig na yung tubig, malulunod na kami, parang away na. Hindi ka, walang makatulong kasi masyadong malakas yung agos ng ulan. Ay, nung baha. So, sabi ko, Brad, magpahupa ka muna ng baha. So, hindi siya sumagot. So, pumasok lang muna ako to check dun sa family ko. Pagbalik ko, wala na siya. Hinanap ko siya dun sa taong bahay. Nakita daw nila, umalis na. So, hindi na ako masyadong nakapagpasalamat kasi I believe na second life na namin. Binalikan namin yung site na pinagtaturan sa amin. Open field siya. Kung hindi kami nakahawak dun sa sasakyan at walang humila sa amin para makalis nila. Pagbitaw namin sa bukid kami na mapapatpat at palalit din. Okay. So, that's what happened.